Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muli tayo magpapasalamat sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang gabay sa atin. Mga kapatid sa Islam, pinagkalooban tayo at pinili lang tayo ng Allah na magkaroon ng iman, ang pananampalataya. Kaya ang iman na ito, yung paniniwala natin sa Allah, ay dapat nating pangalagaan. Dahil ang iman, minsan bumababa, minsan tumataas. Minsan humihina, minsan din lumalakas. Kaya ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, jaddidu iman. Baguhin ninyo ang iyong mga pananampalataya. Kung nararamdaman mo ang iyong iman ay humina, kung baka sa cellphone, i-charge mo. Tayo nga yung cellphone natin kung nalolobat, hindi tayo mapakali. Nagpo-problema tayo dahil mamamatay na yung cellphone natin. May mga connection tayo na dapat i-connect, kaya minamadali natin na i-charge. Paano ba kaya kung ang iman mo ay mamamatay? Paano pa kaya kung ang iman mo ay mauubos? Hindi mo ba ito agahan i-charge o palakasin ang iman mo? Dahil sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yanqus. Paano to lalakas at paano to hihina? Yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil ma'asi. Sinabi ng mahal na sugo, ang iman natin ay tumataas at tumihina. Tumataas lamang ito, lumalakas lamang ito pag marami tayong nagawang ibadah, marami tayong nagawang kabutihan. At ito ay humihina pag marami din tayong ginagawang masama. Kaya ang iman hindi siya stable. Hindi siya stable. Dapat nating bantayan ng maigi. Dahil napakalaga ang iman. Napakalaga. Ito yung mananatili sa kabilang buhay, ang pananampalataya natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga ang sabi ng mahal na sugo, kung gusto mo ito manatili at bantayan mo, ito yung gawin mo. Man ahabba lillah, wa abghada lillah, wa a'ta lillah, wa mana'a lillah, faqad istakmala al-iman. Sinabi ng mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam, kung sino man ang nagmahal para kay Allah, lillah, minahal mo yung kapatid mo na wala kang hangarin sa kanya na makamundong bagay. Dapat ang pagmamahal mo ay lillah, para kay Allah. Wa abghada lillah. At kung magalit ka, huwag mong personalin. Dapat yung galit mo ilagay mo sa tama. Para kay Allah, nagalit ka sa kanyang masamang gawain, pero yung pagkatao niya, huwag mo siyang kamuhian. Huwag kang magalit sa pagkatao niya dahil nagkakamali siya. Magagalit ka lamang sa kapatid mo yung sa gawain niya. Yun ang tinatawag na wa'abgada lillah. Wa man a'ta lillah. At kung sino man ang nagbigay, dapat para kay Allah. Huwag mong sumbatan yung taong nabigyan mo. Ako, hindi ako, ganito. Huwag mong sayangin ang naibigay mo. Dapat yung lahat ng ibinigay mo para kay Allah. Huwag mong hangarin na suklian ka ng nabigay mo. Bagkus hangarin mo ang gantimpala mula kay Allah. Waman mana'a lillah. Sino mang ang nagpigil para kay Allah, dahil hindi mo siya binigyan, dahil may purpose ka para kay Allah. Kasi pag ibinigay ko, baka magkagalito siya, baka magloko siya, ilagay mo lahat ng bagay para kay Allah. Pag nagawa mo yun, nagalit ka para kay Allah, nagmahal ka para kay Allah, nagbigay ka para kay Allah, pinigilan mo para kay Allah, bakit istakmal al-iman. Katotohanan, nabuo mo ang iyong pananampalataya sa Allah. Nakumpleto mo ang pananampalataya mo sa Allah. Naway insyaAllah sa pamuhay natin ang katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.